Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay po na isang napakagandang gawain na unahin po natin ang Panginoon tuwing umaga at sambahin natin po at papurihan ng Panginoon sa oras na ito. Ang devotion po na ito ay dito nagaganap sa Door of Faith Antonino, under District 6 po, sa pangunguna po ng Pastor Cheryl Manansala. Purihin po ang Panginoon. Sige po, damhin natin ang presensya ng Diyos. Ngayong umaga, lumapit po tayo sa Kanya. One-on-one, puso sa Panginoon. Hallelujah. Nais po ng Panginoon ang sincere na pagpupuri sa Kanya. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinapupurihan, Diyos. Dahil karapat-dapat ka sa pagpupuri namin, Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo ay dumulog sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy po namin kayong pinapupurihan, O Diyos. Sinasamba, niluluwalhati, Panginoon. Dahil ina-acknowledge namin yung kapangyarihan niyo. Ina-acknowledge namin, Panginoon, yung kabutihan niyo sa aming buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay nga po kayong dakila, O Diyos. Hinahangad po namin yung panibagong pagtuturo niyo ngayong umaga, Panginoon. Hinahangad po namin, O Diyos, yung panibagong kagalakan, kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hangad rin po namin, Panginoon, na mapaluguran kayo ngayong umaga. Mapangiti namin kayo, O Diyos. Dahil sa aming paggising, Panginoon, kayo yung una naming naisip. Nagpasalamat kami, Panginoon, sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, nais naming maranasan agad yung inyong presensya na dadalhin namin sa maghapong ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. Amen. Sige po, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Damhin natin yung kanyang presensya ngayong umaga. Makipag-usap tayo sa Kanya. Hallelujah. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Minsan paawitin po natin sa Panginoon. I just want to praise you, Lord. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Minsan pa, I just want to praise you. I just want to praise you. Lift my
sa Panginoon. Nais ko'y purihin ka, O Diyos. Nais ko'y purihin ka. Sabihin sa iyo, sabihin sa iyo na ikaw lang ang lahat sa buhay ko. Ngalan mo'y itataas, ngalan mo'y itataas, ngalan mo'y itataas, O Diyos. Minsan pa nais ko'y purihin ka. Hallelujah. Nais ko'y purihin ka. Sabihin sa iyo na ikaw lang ang lahat sa buhay ko. Ngalan mo'y itataas, ngalan mo'y itataas, ngalan mo'y itataas, O Diyos. Minsan pa, awitin po natin sa Panginoon ang buong puso. Nais ko'y purihin. Sabihin sa iyo, sabihin sa iyo na ikaw lang ang lahat sa buhay ko. Ngalan mo'y itataas, ngalan mo'y itataas, ngalan mo'y itataas, O Diyos. I just want to praise you, Lord. Sige po, sabihin natin sa Panginoon. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy po namin kayong pinagpupurihan, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, tinataas namin ang aming mga kamay, ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Tunay nga po na napakasarap umawit at magpuri sa Panginoon na sabihin natin sa Kanya na mahal natin siya at siya lang ang lahat sa buhay natin. Purihin po ang Panginoon. Tayo naman po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dadalhin po ng lingkod ng Panginoon, Pastor Reggie Capina. Purihin ang Panginoon. Isa na naman pong magandang pagkakataon ang binigay sa atin ng Diyos para tumunghay sa kanyang mga salita. Pagpapala po sa bawat isa na
nakikiisa sa ganitong gawain. Napakahalaga po ng ating ginagawang ito para sa ating pananampalataya at higit para po maitanghal ang ating buhay na Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na pinakamabuti sa lahat. Salamat po sa panibagong umaga na patuloy na ipinagkakatiwala ninyo sa amin. Naniniwala kami at nananampalataya na kayo ang Diyos na naglagay sa aming mga puso, sa aming mga buhay ng pagnanasa na gawin ang mga bagay na ito, ang pag-aaral ng inyong mga salita. Dahil malinaw na sinasabi ng inyong mga salita, Panginoon, meditate your word day and night, Panginoon. Salamat dahil sa ganitong paraan ay nabibigyan po namin kayo ng karangalan, Panginoon. Muli, O Diyos, humihingi po kami ng kapatawaran, ng paglilinis, anuman ang aming mga nagawa na hindi ninyo kalooban o kasalanan na aming nagawa. Panginoon, patawarin po ninyo kami, linisin po ninyo kami, Panginoon, upang sa ganoon maging karapat-dapat kami sa inyong trono ng biyaya. Salamat po sa pribilehiyong ito. Salamat po sa inyong kahabagan. Patuloy, turuan po ninyo kami, O Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa amin upang sa ganoon magawa namin yung nais ninyo bilang mga tunay na anak ninyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat. Amen. Praise the Lord. So purihin po ang Panginoon at ako po'y nagagalak na muli magamit sa ganitong gawain ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At sa ganitong paraan ay nagkakaroon tayo ng ugnayan. Amen po ba? So, physically apart tayo pero spiritually naniniwala tayo ay binigkis ng Diyos. Ano po? Para sa isang layunin. Siya ay parangalan, siya ay itanghal sa ating mga buhay. Amen? So, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa ugnayan o yung fellowship. Amen? So, gaano ba kahalaga yung fellowship sa atin? Ano po? Fellowship ay napakagandang salita na dapat meron ang bawat mananampalataya. Ano po? Sabi doon sa unang Juan chapter 3 verse 11, inuutusan po tayo na magmahalan. Amen? So, yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, dapat ito ay nagmamanifest o ipinapamuhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kasi ito po yung maglalagay sa atin ng pagnanasa upang magkaroon tayo ng fellowship sa isa't isa, sa kapwa mananampalataya. Sabi po doon sa Gawa chapter 2 verse 42, basahin ko lang po. Sabi po dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Amen? So nabanggit po dito yung salitang magsama-sama. Fellowship. Amen po ba? Sabi doon ay believers are devoted to their fellowship. Amen? So seryoso. Amen? Naging masipag, masigasig ang bawat mananampalataya sa pagsasama-sama. So ito pala ay isang disenyo ng Diyos kung tayo ay isang totoong mananampalataya. During their fellowship, doon sa kanilang pagsama-sama, binanggit po yung mga activities o yung mga ginagawa nila. Amen po ba? Sabi, may nagtuturo, yung mga apostol, o sa ating panahon, mga pastor, mga teacher. Amen po ba? At ang sabi, yung response ng mga kasama doon sa fellowship na yon, masisipag na nagsisipag-aral ng salita ng Diyos. Hindi lang basta nag-aaral. May virtue, may kasipagan. So napakaganda pala na every time na tayo ay nagsasama-sama, ito yung tularan natin tulad noong mga mananampalataya sa aklat ng mga gawa. Kasi ito yung panahon na kung saan ay natanggap na nila yung
kapunuan ng banal na espiritu. At ito yung nagkaroon sila ng ganitong damdamin. Ano po? Masisigasig, masisipag sa pagsasama-sama. So sa atin pong buhay Kristiyano, nagagawa po ba natin ito? Amen? Sabi, sa kanilang fellowship o pagsasama-sama, nag-aaral, and at the same time, may pananalangin. Amen? Mayroong pag-alala. Amen po ba? Yung breaking of the bread. Sa kanilang pagtitipon ay walang hadlang. Amen po ba? Na itinuturing ng isa't isa yung na sila'y totoong magkakapatid. So kung ating lilimihin yung ating estado bilang isang mananampalataya, kumusta na nga ba yung ating pakikipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya? Amen? So ito yung disenyo na sinasabi doon sa ating pinapag-aralan. Sabi doon sa unang Korinto chapter 10 verse 16, sa tuwing nagtitipon, inaalala nila ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Meron pong pag-alala and at the same time, merong celebration doon sa muling pagkabuhay ng Panginoon. So, ito yung napakaganda na ating dinidevelop. Amen po ba? Nowadays, yung mga fellowship, kung titignan natin, ano na ba yung nangyayari? Lalo ngayon, mga holiday season. Ano po? So, huwag po tayong tumulad, sabi, doon sa gawa ng sanlibutang ito. Ang daming fellowship, pero yung fellowship na disenyo ng Diyos ang dapat nating gawin. Yun yung magliwanag, yung fellowship ng mga totoong mananampalataya, lalo dito sa holiday season. Yung fellowship na yon hindi mawala. Yung utos ng salita ng Panginoon. Amen? So sabi, isang paanyaya sa isang tamang relasyon. To have fellowship, a genuine fellowship, ay kailangan taglay natin din yung tamang relasyon sa isa't isa. Without, o pag wala po yung tamang relasyon na yon, yung ugnayan o pagsasama-sama na idinisenyo ng Diyos sa atin, masasayang. Amen po ba? So sabi, ito ang tanging dahilan bakit itong si John the Beloved ipinapatotoo ang kanyang nakita, ang kanyang narinig, ang kanyang nahipo, which is Jesus Christ Himself. Amen po ba? Sa unang Juan, chapter 1. Amen po ba? Verse 3. Sabi doon, we proclaim to you that we have seen or heard, so that you may also have fellowship with us. Amen? Hallelujah. So napakaganda po ng disenyo ng Diyos sa atin na kung tayo ay totoong mananampalataya, meron tayong kapunuan ng pagmamahal na nanggagaling sa Diyos. Kasunod po nito, nagkakaroon tayo ng eagerness, ng magandang pagnanasa, maalab na pagnanasa sa pagsama-sama nating kapwa mananampalataya. Amen? Hallelujah. At sabi pa doon sa unang Juan, chapter 1 verse 4, sabi, we write this to you to make our joy complete. Di ba? Sa fellowship ay may kagalakan. So sa atin bang pagpe-fellowship, anong uri ng kagalakan ang meron tayo? Amen? So lagi po nating titimbangin every time na tayo ay mayroong pagsasama-sama. Ano ba itong fellowship na ito o pagsasama-sama sa ating mga mananampalataya? Ano po? Sabi doon, binanggit ito ni Apostol Juan o John the Beloved o John the Apostle. Sabi, yung salitang fellowship sa salitang Griego ay koinonia. Ibig sabihin ay may communion, may partnership, may contribution. Amen? May pakikipag-isa. Amen?
may partnership, at may pakikibahagi. Amen? So napakaganda, no? So lagi tayong may role na ginagampanan. Kapag tayo ay gumagawa o gumaganap ng fellowship o pakikipagsama-sama sa kapwa-mananampalataya. Amen? Sa madaling sabi, may mabuting pagsasamahan, nagdadamayan, at syempre, hindi mawawala yung salitang nagmamahalan na relasyon sa isa't isa. Godly love. Amen. So, magiging totoo lang yung fellowship pag ito yung mga sangkap. Amen po ba? May genuine concern para sa isa't isa. May pagpapalakasan. Amen. Yung fellowship with one another with same resources. Amen po ba? Mayroon tayong iniisip na responsibilidad sa isa't isa. Kailangan ko palang mag-attend. Kasi bakit? Ito yung tungkulin natin sa isa't isa upang tayo lumakas. Sumigla. Walang Kristiyanong lalago kapag nag-iisa. Kaya napakaganda ng disenyo ng Diyos sa atin na tayong mga mananampalataya ay talagang may tamang fellowship. Marami kasi ngayong fellowship, kung ating titimbangin sa salita ng Diyos ay naiiba yung mukha. Amen po ba? Nagiging yung salitang sorry for the word, nagiging cheap yung fellowship. Kasi hindi na masyadong nakasentro sa salita ng Diyos. It's more on fun. It's more on gamings. Amen po ba? Hindi po tayo against dyan. Pero maging malinaw sa atin, katulad ng sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, may pananalangin. May pagbabasa ng Biblia. May pag-aaral. Kinukumusta yung kapatid. Kapatid, kumusta ka na? Dadamayan natin. Yun yung goal natin sa fellowship. Hallelujah. Kasi maraming fellowship sa ngayon ay nagiging iba. Tayo na po yung maghusga. Amen po ba? So nakakatuwang isipin na itong pakikipagsama-sama natin sa kapwa-mananampalataya ay napakaganda. Ito'y udyok ng pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Amen? Kaya nga ang sabi doon, kapag nananalangin ng isang mananampalataya, sabi doon, kaya nga, kapag tayo ay nananalangin, lagi nating sinasabi, mangyari po ang inyong kalooban, Panginoon. Amen? Kasi bakit? We have fellowship with the Father and the Son. Kaya hindi yung kalooban natin ang ating hinihiling. Though we have the request, may panalangin tayo, pero lagi nating inilalagay doon sa Lord, oo, may request ako, pero let your will be done. Amen po ba? So sa atin po na nakikipag-isa sa Panginoong Jesus, anytime na tayo ay may fellowship, hayaan natin na yung kalooban ng Diyos ang mangyari sa ating pakikipag-fellowship. Naku, busy na itong mga panahon ng Disyembre. Napakaraming fellowship. Amen po ba? Sobrang dami. At kung hindi po tayo magiging mapagbantay, ay wala na po tayong kaibahan doon sa fellowship ng mundong ito. Amen po ba? Ang maging sentro ay ang Diyos. Ang maging sentro ay yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Glory to God. Ito po yung isang pagtuturo sa atin ng banal na Espiritu. Sabi, salamat Panginoon, nire-remind mo kami sa ganitong mga panahon. Oo nga, ang daming fellowship. At pag totoo yung ating pakikipag-ugnayan, pakipagsama-sama sa kapwa-mananampalataya, or even the unbeliever, sabi doon, kung may healthy na relasyon tayo sa Diyos, automatic, magiging healthy yung fellowship natin
sa kapwa mananampalataya. And that's the cue. Amen po ba? Kung may healthy, malusog. So, una muna dapat i-develop natin yung ating fellowship, relationship with the Lord. Katulad nito, morning devotion, every morning, we have fellowship with the Lord. To follow na magiging healthy din yung ating fellowship with fellow believers. Ang ganda, di ba? So wala pong mamamali pag ganun. Amen po ba? So kailangan kilala natin ang Panginoon. Magnasa tayo na each day, bawat umaga, magkaroon tayo ng dagdag alaman, Lord, ikaw pala to. Magkaroon tayo ng dagdag karasan, Lord, ikaw pala to. At makikita natin, wow, Lord, ang ganda, ang sarap makipag-fellowship sa iyo. At alam nyo, ang bunga niyan, yung fellowship na yon, yung joy, complete joy. Amen po ba? Alam nyo si Felipe, isang apostol ng Panginoon, doon sa aklat ng Juan chapter 14 verse 9, ay nagtatanong siya sa Panginoon, nasaan po ba yung Ama? Pero alam niyo, sinagot siya ng Panginoon. Sabi, si Felipe, his fellowship with Jesus ay may issue. Sabi ng Panginoon sa kanya, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Amen. Mga kapatid, yung mga kasama natin sa iglesia, ang tagal mo nang nakikita, kilala mo ba talaga siya? Amen. Yung mga concerns niya, tinanong mo ba? At personal nating nailapit sa Diyos. And that's the fellowship. Hallelujah. Sabi ng Panginoong Hesus kay Felipe, ang tagal na nating magkasama, Felipe, hindi mo pa ako kilala. Tinatanong mo ba kung sino ang nasa ng Ama? Kung sino ang Ama? Amen po ba? So, medyo may issue. So tayo po mga kapatid, yung fellowship natin ay gawin natin na nakaangkla sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi doon ay, ibig sabihin, having fellowship with God, nire-require nito yung mas malalim na pagkakilala. Oo nga naman, paano tayo magsasama-sama kung nagkakailangan? Amen po ba? Nagtatanawan lang. Anong fellowship yun? Di po ba? We are designed, sa pamilyang kinabibilangan natin. Pamilyang espiritual. At kailangan mabigkis tayo ng pag-ibig ng Diyos to develop that genuine fellowship. At natutuwa ang Panginoon sa mga anak niya na gano'n. Kaya naiiwasan yung division sa church. Kaya naiiwasan yung kampihan sa church. Kaya naiiwasan mahulog sa kasalanan yung kapatid. Kasi may fellowship, may pagpapalakasan, may pagpapaalalahanan, may pagmamahalan, walang paghuhusga. Hallelujah, Jesus. At yung pagkilala na yan is a long process. Kailangan po nating i-develop yun, mga kapatid. Sabi doon sa Gawa chapter 2, verse 43 hanggang 47, sa pagsasama-sama ng mga mananampalataya, yung mga ari-arian nila, hindi nila sariling ari-arian, kundi para sa lahat. Nagtutulungan upang maabot kung ano yung pangangailangan. Nagtitipong may kagalakan at may malinis na kalooban. Praise God. So dapat pala ganun yung ating estado ng ating buhay once na tayo ay nag-commit sa isang iglesia. Amen po ba? Mga kapatid, napakahalaga po ng disenyo ng Diyos sa atin. Kaya tayo inilagay sa isang pamilyang espiritual to have fellowship. Hindi mag-church hopping.
Fellowship. Kapag mahina yung isa, palakasin ng malakas. Kapag nalilito yung isa, tulungan natin na yung kalituhan mawala sa kanya. And that's love. Yun po yung ugat. Yung pag-ibig. Amen? Ang umiibig, hindi nag-iisip ng pangit sa kanyang kapatid. Ng masama. Amen? Laging may malinis na kalooban. Nagtitipong may kagalakan, excited. Hallelujah. So ganun po ba yung ating mga damdamin? Sa ating mga fellowship, sa mga pamilya na inilagay sa atin ng Diyos. Kailangan pala una muna natin gawin ng mga mananampalataya. Gawin natin o sikapin natin healthy yung personal relasyon natin sa Diyos. Praise the Lord. To follow yung healthy rin na fellowship ang bawat believer sa iglesia. Automatic, uusbong yung desire to have fellowship with others. Amen? Parang ang basic, pero it's a long process. Gaano ka ba ka-close? Sabi doon, gaano ba ka-close si John sa Panginoon? Ito po yung best example ng may mabuting ugnayan sa Panginoon. Sabi, his fellowship with Jesus. Si John, also called John the Apostle, also called John the Beloved, o ang aking lingkod na minamahal. Wow, ang sarap pakinggan nun, di ba? So, si John ay isang abalang mangingisda, maunlad, sa line of business niya as a fisherman. Pero nang tawagin siya ng Panginoon, iniwan niya ang ama niya at ang ginawa niya, pumunta siya at sumunod sa Panginoon. Si John, iniwan ang mga bagay na mahalaga sa kanya to have fellowship with Jesus. Amen? Kailangan kasi ganun eh. To have fellowship with Jesus, meron talaga tayong ibababa. May iiwan. Si John, iniwan yung tatay niya. Amen po ba? Pero yung kapatid niya kasama, si Santiago. Amen po ba? So tayo po ba, ano na ba yung mga iniwan natin to have fellowship with Jesus? Amen? Kaya yung fellowship sa Panginoon hindi ma-develop kasi marami pa tayong ayaw bitawan. Kristiyano na tayo. Kaya yung fellowship sa kapamanampalataya hindi rin magiging healthy. Hindi rin magiging mabuti. Napakahalaga ng fellowship. Amen po ba? Sabi, si John, nag-focus siya to have healthy relationship with Jesus. So tayo rin. Ano ba yung focus natin? Amen po ba? Paano nasabing healthy? Tinawag siyang John the Beloved o aking lingkod na minamahal, sabi ng Panginoon. Malapit na malapit si John sa Panginoon. Very close. Noong sila ay naghahapunan o ginaganap nila yung huling hapunan, sabi doon, kasama ang Panginoon, si John halos nakasandal sa Diyos. Kaya yung picture na the Last Supper, kung ating obserbahan, meron doong apostol na halos nakasandig na ganun sa Panginoon. Very close. Si John yan. So tayo po ba? Gaano tayo kalapit sa Diyos? Yung fellowship natin sa Panginoon, gaano ba kalapit? Amen? At kinomend ng Panginoong Hesus si John. Sinasabihin niya, itong aking suhuan na minamahal. Very healthy yung fellowship ni Juan sa Panginoong Hesus. Si Juan din, yung kaisa-isang alagad ng Panginoon, nang mamatay ang Panginoon, nandun sa kanyang tabi. Amen? So, up to the last minute, doon sa kanyang minamahal na Panginoon, nandun siya. Fellowship. Amen po ba? So, tayo mga kapatid, yung fellowship natin, kailangan ma-develop. Una, sa Panginoon. To follow na, magiging healthy yung ating fellowship sa kapwa mananampalataya. Hindi come and go. Amen po ba?
Si Juan ay kakaiba kumpara sa ibang mga alagad. Mahal na mahal niya ang Panginoon. Mahal na mahal. Nanatili at ipinakita niya at ipinaramdam niya ang pagmamahal niyang iyon sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po ba? Gaano ba natin kamahal ang Panginoon? Sa bawat sandali ng ating buhay, nakikipag-fellowship ba tayo sa Kanya? Si Juan, mahal ang Panginoon ng buong buo, not half-hearted. Buo. Amen? Hallelujah. Sabi doon sa Revelation chapter 1 verse 9, si John o si Juan pinatunayan ng katapatan sa Panginoon. Dahil sa relasyon niya sa Panginoon, nakaranas siya ng paghihirap, ng pagtitiis dahil sa pagsunod. Sabi, naitapon ako sa Patmos dahil sa ugnayan ko sa Panginoon. Amen? So yung fellowship is not just to enjoy. Kailangan ready rin tayo to suffer. Amen po ba? Ang connotation kasi pag natin fellowship ay happy. Amen? Puro kagalakan, which is true. Meron. Pero si Paul, si John, sa totoo niyang ugnayan, fellowship sa Panginoon, may pagtitiis. To fulfill that genuine fellowship with the Lord. Hallelujah. Yung salitang pag-ibig halos 40 times na nabanggit sa sulat na ito ni Juan. Patunay na puspos siya ng pag-ibig ng Diyos. So tayo po mga kapatid, kailangan ay puspos po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Sabi, ang resulta ng genuine fellowship with the Lord, sabi doon, the joy will be full. Kapag ang ugnayan natin sa Diyos ay tama, lagi tayo nakikipag-usap sa Diyos through prayers, through God's Word, through bonding with fellow believers, your joy will be complete. And that's the promise. Amen? Our mind was fed with optimistic view. Palaging positive. Kahit na tayo ay nasa kalagitnaan ng mga negatibong pangyayari, pero may healthy relationship tayo, fellowship with the Lord, positive pa rin ang nakikita natin. Hindi nagiging major o hindi pinalalaki yung mga negative. Amen? Hallelujah. Laging optimistic, positive. Yung negativity, nako-cover up na. Natatakpan. Amen po ba? And that's the healthy relationship with the Lord. Amen po ba? Laging nakikipag-usap sa Diyos through prayers, through God's words, through bonding with fellow believers. At laging nakangiti. Tignan natin yung ating mga kapatid, baka may hindi nakangiti pag may fellowship. Approach. Amen? Ikaw na nasasapatan ng kagalakan ng gagaling sa Diyos, i-approach. Amen? Yung may mga tao o may mga kapatid na negative yung mas marami sa kanila, tulungan na magkaroon ng positive view sa gitna ng mga nangyayaring hindi mabuti. Amen? Sabi sa Juan chapter 15 verse 11, ang nais ng ating Panginoon, yung kagalakan niya ay mapasa atin. The joy of the Lord. Hindi joy ng marireceive natin sa mundong ito. Joy of the Lord ay mapasa atin. Take note, the joy of the Lord. Pag nasa atin, your joy will be complete. Amen? At mangyayari lang yan kung may healthy fellowship tayo with the Lord. Kaya mahalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga yung pananalangin, mahalaga na may nagtuturo, mahalaga na may pagsasama-sama. The joy of the Lord is with us. Kumita tayo ng totoong Kristiyano na healthy ang fellowship sa Diyos. Lagi yang nakangiti. Amen? Smile. Amen po ba? Laging may pag-asa, laging may solusyon.
In the midst of negativity, positive pa rin. Amen po ba? Ang namamagnify. Positibong bagay na nanggagaling sa Diyos ang namamagnify. Bakit? Kasi the joy of the Lord is with us. Kumpleto. Amen? So napakahalaga ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Napakahalaga ng fellowship sa Diyos. Napakahalaga ng pakikipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Tayo yung recipient. Your joy will be complete. Purihin po ang Panginoon. Napakasarap isipin na yung salita ng Diyos, inilalagay tayo talaga doon sa katotohanan at liwanag nito. Kaya mga kapatid, ito yung panahon, marami tayong fellowship na aatenan, amen po ba? Pamilya man yan, spiritually, o pamilya man yan, biologically, tayong mga naliwanagan na, tayong puspos ng pag-ibig ng Diyos, hayaan natin na yung fellowship na yon maghari doon sa lugar na ating pupuntahan. And your joy will be complete. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, salamat po dahil sapat ang inyong mga salita upang paalalahanan kami, upang turuan kami ahead of time kung ano po yung gusto nyong hakbangan namin. Lord God, ma-develop po Panginoon yung personal naming fellowship sa inyo daily. Bawat umaga, pagising pa lang sa umaga, Panginoon, kayo na po yung aming maka-fellowship. Ibaba na namin yung mga bagay na talagang minsan iyon yung aming pinagkakaabalahan. Instead, Lord, give us the desire, Panginoon, at madesisyon na namin, hallelujah, ng aming mga sarili to be focused on you. Through your words, through prayers, hallelujah, yung personal na pakikipag-usap sa inyo. Lord, ma-develop po yun. Yung pag-ibig nyo, Panginoon, patuloy na umusbong sa aming mga buhay. Lumago ito, Panginoon, at magbunga at ma-reach out, O God, yung mga tao na nakapaligid sa amin. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Sa mga panahong ito, maaaring napakarami naming mga plano, na mga fellowship. Lord God, kayo po talaga yung maging sentro. Yung disenyo nyo ng totoong mga mananampalataya, yun talaga yung mag-manifest sa amin. Ilayo nyo na po kami, Panginoon, doon sa mga tradisyon na nakagis na naming mga fellowship. Hallelujah. Kami mga anak nyo, Panginoon. Kami mga royal priesthood. Hallelujah. Kaya hindi na dapat makita sa amin, Panginoon, yung mga lumang tradisyon na yan. Lumago po kami at tumindig sa kung ano yung kalooban ninyo sa amin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ito. Lahat ng tumutunghay sa pag-aaral na ito, Panginoon. Lord, magliwanag ang inyong mga salita. Kumilos ang inyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Change our heart. At Lord God, punuan niyo kami ng kagalakang nanggagaling sa inyo. It's a season na ma-share namin yung pag-ibig ninyo sa aming mga kapwa. To have fellowship with them. Yun po yung aming maipamuhay, Panginoon. O Diyos na mabuti sa lahat, anuman yung mga pinagdaraanan ng mga kapatid ninyo na nakatunghay sa online na to, Panginoon. Lord, kailanman hindi nalilimatahan ang inyong kapangyarihan. Your hands is not too short to reach us. Kaya naniniwala kami at nananampalataya, kayo yung magsasustain, Panginoon, ng lahat ng mga kakapusan sa aming mga buhay. Yung may mga karamdaman, we speak healing. Yung may mga problema, we speak, Panginoon, na kayo yung Diyos na sasama at magbibigay ng solusyon, Panginoon. Purihin kayo, dakilain kayo, Panginoon. Kayo lamang ang aming itinataas sa gawaing ito. In the mighty name of Jesus, this is all we pray.
Amen. Purihin po ang Diyos. God bless po.